So ito yung structure natin. Use when talking about the reason or cause. So dati, napag-aralan natin kung paano mag-reasoning. Ano ba yung reasoning na ginagawa natin? Ano sensei? Kara. Kara. Okay, hi. Now, itong de, ginagamit din ito pag re-reason. Ngayon, pag ikaw ay magre-reason gamit ang noun, gagamit ka ng particle de. Pag ikaw ay magre-reason gamit ng verb, ite-form mo. Ngayon, anong pagkakaiba niya kay kara? Ang pagkakaiba niya kay kara, kapag ikaw ay nagdadahilan or ang mga reason mo ay natural or mga phenomenon. Gaya ng traffic, mga natural na pangyayari yan. Jutay de. Ah, Jutay de. yung mga aksidente, instead na sabi mo, Chico Descara, you can simply say Chico de. Tapos yung second dito is yung magiging effect mo. Dito naman, dapat ang epekto niya ay pakiramdam. Masaya, malungkot, kaka-excite. Yan. Yun po dapat ang mga resulta dyan. Example, ang trend ay tumigil. Ano ang reason bakit tumigil? Kasi maraming snow. So, maraming snow, siya yung reason, Sugoy, Yuki, de. Then ang epekto natin, tumigil ang trend. Another one. Ang reason natin ay pagtanggap ng presento. Ay, Yan. Morate Orishi desu.